Ikaw! Nagulat si Buboy nang lapitan siya ng matandang babae. Kulay puti na ang mahaba nitong buhok at kulay itim naman ang bestidang suot. May sakong dala din ito at isang tungkod na kahoy. Galing kasi ng eskwela si Buboy at nakasalubong niya ito. Ikaw! Ikaw ang itinakda. Kunin mo itong kulay pulang balabal. Gawin mo rin ang nakasulat sa balabal na iyan. Inabot niya kay Buboy ang balabal na galing sa sakong dala niya. Nag-aalangan naman ang binata kung tatanggapin ba niya iyon. Naisip kasi niyang marahil ay isang baliw lamang ang matanda na napapadpad sa lugar nila. Tumingin ang matanda sa mga mata niya. Para bang nagsasabi itong tanggapin na ni Buboy iyon. Wala na siyang magawa noon kundi kunin na lang ito. Siniyasat ng binata ang balabal na iniabot sa kanya ng matanda. Wala naman siyang nakikitang kakaiba sa balabal, maliban sa mga nakasulat dito na hindi naman niya alam kung paano babasahin. Iba kasi ang mga titik na nakasulat doon. Para bang isang sulat ito ng isang babaylan. Lola, hindi ko naman po naiintindihan ang mga nakasulat dito eh. Nagulat na lang si Buboy noong tingnan niya ang matanda, sapagkat wala na iyon sa kanyang harapan. Naglaho iyon na parang isang bula. Naging palaisipan iyon sa kanya na kung papaano nawala ng ganoon kabilis ang matanda. Nakaramdam ito ng takot na baka isang maligno ang matandang yon, kaya itinapon niya ang balabal sa basurahan. Inisip din kasi niyang baka may sumpang dala ang balabal na iyon. Ngunit noong makarating si Buboy sa kanilang bahay, nagulat ito noong makita niya ang balabal sa kanyang higaan. Napaatras siya sabay lunok ng laway dahil sa takot. Maya-maya ay narinig na lang niya ang sigaw ng kanyang ina. Romel! Romel, asan ka? Tinatawag ng ina ni Buboy ang kanyang ama. Tila ba ang busis na iyon ay may pangangamba na may kasama pang iyak. Agad na bumulalas palabas ang binata ng kanyang silid upang tumungo sa inang sigaw ng sigaw. Si Kumare, natagpuan na lang. Uwakwak na ang kanyang tiyan at wala na ang sangkol niya sa tiyan, pati ang mga lamang loob. Kitang-kita ang balisa sa mata ng ina ni Buboy na si Aling Milda. Nangangamba siya na baka siya na rin ang isusunod ng aswang. Buntis din kasi ito ng 6 na buwan. Takot at pangangamba ang tanging nanaig sa dibdib niya. Sumalakay na naman kasi ang pinaniniwalaan nilang aswang. Kahit tanghali ang tapat man o gabi ay wala itong pinipiling oras. At ang buong baryo ay napuno ng takot. Hindi pa man tuluyang nakalubog ang araw ay wala nang makikitang tao sa labas ng kabahayan. Pagdating ng alas 5 ay tahimik na ang buong paligid. At sa pagsapit ng dilim, kanya-kanya na lang handa sa muling pambibiktima ng aswang. Ang gabing iyon ay hindi pinatahimik ng aswang. Sa bawat kalampag na maririnig sa bubong ay ganoon din ang pagkalbog ng kanilang mga dibdib. Takot ang naghari sa kanilang mga kaloob-looban. Nakahiga lang noon si Buboy at pinapakiramdaman lang ang buong paligid. Butil-butil ang mga pawis nitong lumalabas sa kanyang noo. Ang kanyang ama naman ay tudubantay din sa asawang buntis. Marahil ang pakay ng aswang na yon ay ang bata sa sinapupunan ng kanyang ina. Ngunit si Mang Romel ay hindi papayag sa nais ng aswang na yon na umaaligid sa kanilang bakuran. Hawak niya ang buntot ng pagi at gulok na bagong hasa. Si Buboy naman
ay nag-uumpisa na rin kumuha ng bawang at asin upang ilagay ito sa bawat sulok ng bahay. Gawa lang kasi ang bahay nila sa kawayan at maninipis na yero. Umalulong ang mga aso na parabang may naaamoy na kakaiba sa paligid. May kung ano-anong kakaibang tunog ang kanilang naririnig. Romel, naiinitan ako. Reklamo ni Aling Melda. Pinagpapawisan ito. Napakiramdam niya ay nasa mainit siyang lugar. Samantalang malamig naman ang gabing iyon. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Parang may humihila sa anak ko. Diin nawari nito na namimilipit sa sakit. Nataranta na si Buboy pati ang kanyang ama. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa mga oras na yon. Buboy, pumunta ka kay Aling Pilar. Sabihin mong kailangan natin ng tulong niya. Si Aling Pilar ay tanyag na manggagamot sa kanilang lugar. May kakayahan din itong manggamot ng mga naengkanto at kung ano-ano pa. Sigurado po ba kayo, Itay? Baka hindi pa ako nakarating sa kanila ay wakwak na itong tiyan ko. May pangangambang mungkahin niya sa kanyang ama. Palibasa kasi ay wala silang kapitbahay. Medyo may kalayuan din ang bahay ni Aling Pilar. Tatawid ka pa kasi sa mga taniman ng palay. Aray! Romel! Ang tiyan ko! Sigaw pa ng kanyang ina. Wala nang nagawa pa si Buboy kundi sundin na lang ang kanyang ama. Bit-bit sa kanang kamay ang gulok at sa kabila na may asin at bawang. Bago tuluyang umalis ay sinulyapan niya ang kanyang inang hirap na. Huminga ito ng malalim at binuksan ang pintuan. Dahan-dahang bumaba sa kawayang hagdan habang ang mga mata ay palingalinga sa paligid. Alam niyang nakamasid lang ang aswang sa kanya. Alam din niyang sa mga oras na yon ay ang kapatid niyang sa tiyan ng ina ang kailangan ng mga aswang. Sinaradong muli ng ama nito ang pintuan noong tuluyan na siyang makalabas. 1, 2, 3. Sabay takbo ng mabilis ni Buboy. Nagsitunugan din ang mga nilalang na nakamasid sa kanya. Mabilis ang takbong iyon ni Buboy na hindi na lumilingon pa. Hindi madali ang pinagdadaanan nito noong papunta siya kay Aling Pilar. Isang kulay itim na malaking aso ang nakasalubong niya. Naglalaway ito na nanilisik ang paningin kay Buboy. Ngunit hindi ito makalapit sa binata dahil sa bawang at asin nitong dala. Hindi nagtagal ay nakarating ito sa bahay ni Aling Pilar. Binuksan naman ni Aling Pilar ang pintuan noong marinig niya ang sigaw at katok nitong si Buboy. Tumambad sa kanya ang namumutlang mukha ng binata. Habang nagsasalita ito ay hinihingal pa, kaya hindi siya maiintindihan ni Aling Pilar. At hindi kalaunan ay nagkaintindihan din ang dalawa. Agad na inihanda ng Ali ang gagamiting panggamot sa nanay ni Buboy. Hindi na ito atubili pa at agad tinungo ang bahay ng mag-asawang Romel at Melda kasama si Buboy. Pagdating nila roon ay masyadong tahimik ang paligid. Walang asong tumatahol. Wala ring sumasagot sa tawag nila upang pagbuksan sila ng pintuan. Noong silipin ni Buboy ang loob ng bahay ay napahagulgol na lang ito ng iyak. Agad niyang sinira ang pinto at noong makapasok ay nanlumo siya sa mga nakita. Wala nang buhay ang ama at ina nito. Luray-luray din ang mga tiyan at wala nang laman loob. Malaking butas din ang kanilang nakita sa bubong ng bahay. Hindi lang isa ang may gawa nito. Salita na galing kay Aling Pilar. Nilapitan niya ang kulay pulang balabal na nakita sa taas ng upuan. Buboy, sayo ba ang balabal na ito?
Tanong niya sa binata na umiiyak ng mga sandaling yon. Ang sabi niya ay hindi ordinaryong balabal lang iyon. Kaya rin niyang basahin ang mga nakasulat sa balabal na yon. Ang mga nakasulat dito ay naghasik na ng kasamaan ang kadiliman sa lupa. Gamitin itong balabal upang humuli ng isang San Telmo. Ang San Telmo ay isang bolang apoy na pakalat-kalat. Kaluluwang ligaw na humihingi ng tulong upang mapunta na sila sa kabilang buhay. Gamitin ang balabal pangpatay sa umaapoy na San Telmo. Siguraduhing nakasaklob ito sa kabuuang napoy na galing sa San Telmo. Ibaon sa lupa ang San Telmo na binalutan ng balabal at dasalan ng 10 beses. Wisikan ng bendita at tirikan ng kantila. Hayaang malipasan ng gabi at saka hukaying muli. Ang bolang apoy sa loob ng balabal ay magiging bato na kulay pula. Ang kaluluwang iyon ay makakalaya na sa bolang apoy at mapupunta na sa kabilang buhay. Kunin ang pulang bato at gawing pendant ng kwintas. Bibigyan ka nito ng kakaibang liksi at talas ng pakiramdam. Hindi ka rin tatablan ng bala ng baril. Tatagos lang ang bala sa katawan mo at magmimistulang parang apoy ang iyong katawan. Pero mag-ingat sa kutsilyong tanso at pilak dahil maaari kang masugatan nito. Pero huwag ka ring mangamba dahil hihilom din ito agad. Iilaw ang bato kapag may masamang nilalang sa paligid mo. Tandaan, ang tanging binayayaan lang ng balabal ang maaaring humawak ng anting-anting. Masusunog ang sinumang humawak maliban sa itinakda. Mahirap paniwalaan, pero iyon ang nakasulat doon at si Buboy ang napiling pagkalooban ng balabal. Ginawa niya ang mga nakasulat na sinabi ni Aling Pilar. Bago ilibing ang kanyang mga magulang, ay isinumpa ni Buboy sa sarili na wawakasan na niya ang mga kababalagan sa kanilang bayan. Ngayong napasa kanya na ang batong anting-anting na galing sa San Telmo. Handa na siyang tapusin ang pambibiktima ng mga aswang. Sinubukan niyang kapangyarihan ng agimat. Umakyat ito sa niyog at tumalon. Hindi man lang siya nagalusan o nasaktan. Pambihirang liksi rin ang pinamalas niya na bigay ng hiyas. Sa pagsapit ng dilim ay inikot niya ang buong bayan gamit ang motor ng kanyang ama. Halos lahat ay nagtaka sa ginagawa ni Buboy. Hindi siya natakot na magpakita sa dilim at ikutin ang kanilang lugar. Isang malakas na sigaw ang kanyang narinig sa hindi kalayuan. Maliwanag pa ang buwan, kaya't alam niya na aswang na ang dahilan ng mga sigaw na kanyang naririnig. Umilaw na rin kasi ang bato sa kanyang kwintas. Hudyat na merong masamang nilalang sa paligid. Agad niyang pinaharurot ang motor at tinungo ang sigaw na kanyang naririnig. Sa bubong ng bahay ay meron siyang naaninag na aswang. Pinipilit ng aswang na sirain ng manipis na yero upang pasukin ang bahay. Walang tigil naman ang sigaw ng mga tao sa loob. "Hoy! Ako ang harapin mo!" Mariin na sigaw ni Buboy sa aswang. Hindi na nakalingon pa ang aswang dahil sa bilis ni Buboy. Agad niya itong binalibag sa lupa. Sinundan pa ng maraming sipa. Dahil doon ay nag-ibang anyo ang aswang. Ang kaninang naglalaway na anyong taong aswang ay naging mabangis na aso. Kulay itim ito at mas malaki ng 2 beses kisa sa mga karaniwang aso. Dinakma nito si Buboy na agad namang nasalag niya ng braso. Bumaon ang mga pangil ng aswang sa balat nito. Biglang bumitaw mula sa pagkagat ang aswang noong uminit ang braso ni Buboy at lumiyab. Humilom ang mga sugat
na mula sa mga pangil na yon. Umatras ito, sinyalis na nasaktan sa umaapoy na braso ng binata. Animoy parang baboy na kinakatay ang tunog. Alam nitong hindi siya mananalo kay Buboy, kaya't mas pinili na niyang mag-anyong ibon at lumipad paalis. Ngunit sadyang makapangyarihan ang anting-anting na suot ng binata. May bulang apoy na lumalabas sa kanyang palad at inihagis niya iyon ng malakas sa papalayong malaking ibon. Tinamaan ito at nahulog sa lupa. Sa mga oras na iyon ay batid na niyang tapos na ang laban sa gabing iyon. Dinala niya ang katawan ng aswang sa bahay ni Aling Pilar. Agad naman nakilala ng Ali ang aswang. Matagal na siyang may duda sa pamilyang iyon. Ngayon ang isa sa pinaghihinalaan niyang aswang ay nasa harapan na niya. Maganda ka, Buboy. Alam kong hindi nila palalampasin ang nangyari ngayong gabi. Tugon niya sa binatang kaharap. Dahil sa nangyaring iyon, ay kumalat ang balita sa katabing mga barangay. Maging sa Karatig Bayan ay nakarating din ang tungkol sa taong umaapoy ang braso na pumuksa sa aswang. Naging usap-usapan din sa radyo at telebisyon ang tungkol doon. Kaliwat kanan ang pagpapadala ng imbitasyon sa kanya ng mga media upang humarap sa kani-kanilang himpilan. Ngunit mas pinili ni Buboy na tumahimik na lang at wag nang magpakita sa mga media. Ang tanging layunin lang naman kasi niya ay ubusin ang lahi ng mga aswang. Isang hapon tahimik na nagsisibak ng panggatong ang binata sa kanilang bakuran. May bigla na lang pumaradang sasakyan sa labas ng kanyang bakod. Isang grupo ng kalalakihan na armado. Hindi bababa sa 5 ang kanilang bilang. Sa mga pagmumukha at galaw pa lang nila ay alam mo nang wala silang mabuting dala. Nakaboots pa ang isa na nakamaong na long sleeve. Meron din itong suot na sombrero na parang sa cowboy. Binunod ito ang nakaipit na sigarilyo sa tenga at sinindihan ng kanyang kasama. At bago niya ibuga ang night-hit na usok, pumasok ito sa kawayang bakuran at lumapit sa binatang si Buboy. At doon niya pinakawalan sa mukha ni Buboy ang usok na mula sa bibig. Agad naman nagsitawanan ang kasama nito. Ang isa ay sinipa pa niyang bakod na kawayan, dahilan ng pagkasira nito. Tahimik lang si Buboy na nakatayo. Balita ko, ikaw daw ang pumatay sa aswang. Umiikot ito kay Buboy habang pinagmamasdan niya mula ulo hanggang paa ang binata. Anong kailangan niyo? Tanong niya sa mga iyon. Gusto kong subukan ang anting-anting mo kung totoo ba ito. Muling nagtawanan ng mga ito. Hindi kasi sila naniniwala sa anting-anting at ang gusto nila, sila lang ang siga sa lugar. Wala akong dapat subukan sa inyo. Aswang lang ang papatulan ko. Mabuti pa'y umalis na lang kayo. Pinulot niyang muli ang palakol at muling nagsibak ng kahoy. Sa inis ng lalaki ay tinutukan niya ng shotgun si Buboy sa ulo. Para daw kasi siyang binabastos ni Buboy sa pagtalikod at pagpatuloy nito sa pagsibak ng kahoy. Ngunit nagulat silang lahat noong hawakan ni Buboy ang kanyon ng baril. Tinupi kasi nito sa dalawa ang hawak na baril ng lalaki. Agad nilang pinaputukan si Buboy, ngunit bigo silang matamaan ito. Tumatagos lamang ang bala sa katawan nito at walang iniiwang sugat. Naubos na lamang ang mga bala sa kanilang mga baril. Agad ipinalo ng isa ang mahabang baril kay Buboy. Nabali lamang din ito kagaya ng naunang baril. Inangat ni Buboy ang kamay at sumiklab ang apoy sa palad niya. Handa na sana siyang sunugin ang mga kaluluwa ng mga lalaking umabala sa kanyang pagsisibak. Subalit napatigil si Buboy noong marinig niya ang boses ni Aling Pilar. Huwag, Buboy. Kapag ginawa mo iyan, ay maihahalin tulad ka na rin sa mga aswang na kumakain ng lamang loob.
Dahan-dahang lumiliit ang apoy sa kamay niya at tuluyang naglaho iyon nung isara nito ang palad. Alis! Seryoso nitong tingin sa mga lalaki. Halatang nasindak sila sa mga nakita nila kay Buboy. Kumaripas ng takbo ang mga kulukoy at nagmamadaling sumakay ng kanilang sasakyan. At nagmistulang mga bangaw na nagsiliparan. Ikaw pala, Aling Pilar. Tumingin siya kay Aling Pilar na nasa labas ng bakod. Alam ko na kung saan matatagpuan ang mga aswang. Tugon niya sa binata. Lumapit naman si Buboy sa natumbang bakod na kawayan at pinatayo niya ito. Kung ganon, tapusin na natin ang lagim na ito. Muling saad niya kay Aling Pilar. Mga ilang gabi ring walang aswang na sumasalakay sa kanilang bayan. Siguro ay naging babala rin sa kanila ang nababalitaang taong umaapoy. Kaya't lumaylo muna sila ng saglit at paghandaan ng taong pumaslang sa isa nilang kalahi. Naging tanyag si Buboy sa kanilang lugar. Umaabot na ito pati sa ibang kabayanan. Laman din siya sa mga pahayagan. Sa pamamagitan ni Aling Pilar ay natuntun niya ang lugar ng mga aswang. Sa isang liblib na lugar kung saan malayo sa sibilisasyon. Merong iilang kabahayan doon na aswang ang namumugad. Kaagad niyang nilakbay ang lugar at hindi na niya inantay pa na ang aswang pa ang muling susugod sa kanila. Mabilis siyang nakarating doon dahil sa kanyang anting-anting. Umilaw na ito noong malapit na siya sa nasabing lugar ng mga aswang. Tanghaling tapat siya nakarating doon. Pagkatapak pa lang niya sa lupang yon ay sinalubong na ito ng maalisangsang na amoy. Ang lansa ng paligid na animoy katayan ng mga hayop. Lumabas na kayo! Alam kong nariyan lang kayo sa loob ng kubo! Sigaw niya. Nakakabingi ang katahimikan ng paligid. Bumukas ang pinto ng kubo at isang matandang lalaki ang lumabas. Nakasuot lang ito ng simpleng damit at merong tungkod. Tutay, anong may tutulong ko? Ikaw ba'y naliligaw? O ikaw ba'y nauuhaw? O baka naman nagugutom? Halika't tumuloy upang makapagpahinga at makakain na rin. Tanong at alok niya sa binata habang bumababa ito ng hagdang kawayan. Inilibot ni Buboy ang paningin sa buong paligid. Maraming gulay naman at kung ano-ano pang pwedeng gawing pang-ulam ang nakatanim. Idagdag mo pa ang kamuting kahoy at ube. May mga manok din at iilang kambing ang nakatali sa mga puno. Hindi mo talaga maiisip na aswang ang nakatira dito. Umiilaw pa rin ang bato sa kanyang kwintas na ang ibig sabihin lang aswang ang mga tao dito. Huwag na po tayong maglukuhan pa. Alam kong kayo ang dahilan ng mga sunod-sunod na pagkamatay ng mga tao sa bayan at sa iba pang karatig nito. Mariin na pagkawari niya sa matanda. Agad namang nagsilabasan ang iba pang mga kalalakihan sa mga kubo. Bumukas din ang mga pinto at bintana sa iba pang mga kubo. Hindi bababa sa 20 ang mga bilang nito, kasama pa ang ibang kababaihan. Kung ganon, alam mong aswang kami. Isang binata ang tumalon mula sa taas ng bubong. Lumapit ito sa kinaroroonan ni Buboy. Hindi lang basta alam, kundi alam na alam ko na. At ngayong gabi ay hahatid ko kayo sa ninong ninyong si Satanas. Sisiguraduhin kong dito pa lang sa lupa ay susunugin ko na kayo. Wari niya sa mga natatawang aswang. Natawa sila dahil parang minaliit ni Buboy ang kanilang kakayahan. Isang hamak na binatang paslit lang ito at naglakas ng loob na sumugod mag-isa sa kanilang kuta. Yan marahil ang tingin ng bawat matang nakatitig sa kanya, na kanina pang gustong-gusto siyang katayin at ubusin ang laman loob. Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Muling nagsalita ang binatang aswang na ngayon ay nasa harapan na ni Buboy.
Walang 1 metro ang agwat nilang dalawa. Sa anumang oras ay maaring magsunggaban na ang dalawa. Akmang hawakan na sana ng aswang si Buboy sa balikat. Pero tumalsik lang ito nang hindi man lang nila namalayan kung paano nangyari iyon. Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha niya na galing mismo sa kamao ni Buboy. Halos napako ang lahat sa kanilang pwesto noong makita nila iyon. Ang kaninang tawanan ay naging isang nakakatakot na babala sa kanila. "Mag-iingat kayo! Siya ang pumatay sa isang kalahi natin!" Wika ng matanda noong mapansin niya ang suot na kwintas ni Buboy. Mabilis na tinalo ni Buboy ang kinaroroonan ng iilang aswang. Nagsitumbahan na lang ito na parang halamang nalalanta matapos niyang pagbubuntalin ang mga ito. Namutla ang mga natitirang aswang sa ginagawa ni Buboy. Nagmistulang mga batang payaso ang mga ito. Tila mga asong galis na bumahag ang mga buntot. Akma pa sanang tatalikod ang mga ito upang iligtas ang kanilang mga sarili. Mabilis ang mga ito, ngunit sadyang maliksi si Buboy kaysa sa kanila. Agad na bumabagsak ang mga ito sa tuwing maaabutan ng sipa at bumabagang kamay ng binata. Ang gutom na tiyan nila kanina at pagkatakam sa laman loob ni Buboy ay napalitan ng balisa at pangangamba. Si Buboy ang uri ng kalabang ayaw na nilang makasagupa. Naubos ng mabilis ang mga lahing aswang sa tindi ng kapangyarihang dulot ng kwintas. Pati ang matandang yon ay natupok kasama ang mga kubong yon. Iniwan ni Buboy ang lugar na yon na nasusunog. Sa wakas ay matitigil na rin ang brutal na nagaganap sa kanilang bayan. Bumalik ang normal at payak na pamumuhay sa kanilang bayan. Unti-unti na ring nawawala ang mga takot sa mga puso ng bawat isa. Hinirang na bayani si Buboy sa kanila at binansagan siyang Boy San Telmo. Kumalat ang balita hindi lamang sa Karatig Bayan, kundi pati na rin sa Kamaynilaan. At doon ko muna tatapusin ang kwento ng taong tinaguriang Boy San Telmo.